17 anyos lang si Bricks, pero tinitingala na dahil sa hindi maawat niyang pagtangkad. Ano na nga bang kanyang height ngayon? Wala raw tumatagal na sapatos o tsinelas sa 17 anyos na si Bricks. Ang kanya kasing paa, ganito kalaki. Size 19. 6'8" o halos 7-footer na rin siya. Sobrang tangkad niya. Mas matangkad pa siya sa mga tito niya, pati sa amin. Dati, nilalaro-laro ko lang. Ngayon, mas patangkad pa sa akin. Kaya naman sa lahat ng mga nagpabakuna kontra COVID-19, sa kanya lang daw kinailangan ng nurse na tumuntong pa sa upuan para lang siya'y maturukan. Sinadya talaga namin no, na patayuin si Bri. Gusto namin mapakita yung height niya dahil namangha nga kami no, sa kanyang height. Dito sa Barangay Awang, sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao, nakatira ang 17 anyos na halos 7-footer ng si Bricks. Dahil sa kanyang pambihirang height, hirap daw siya sa pagbabiyahe. Yumuyuko po ako pag sumasakay po ako. Nauuntog din daw siya sa kanilang pintuan. Yumuyuko talaga ako pag lumalabas ko. Ang cellphone na kanyang gamit, halos nasakop na ng kanyang kamay. Ang mga pinggan naman, nanliliit kapag kanyang hinuhugasan. Minsan yumuyuko talaga kasi ang lutuan tapos kahit maghugas ng plato. Kahit sa pagtulog, nahihirapan si Bricks. Sa sahig lang talaga. Wala akong humiga, lampas mo yung pa ako doon. Normal naman daw na ipinanganak ni Janet si Bricks. Maliit lang po siya, 2.8 kilos. Pero nasa lahi rin daw talaga nila Bricks ang pagiging matangkad. Mga lolo ko po, mga uncle, mga 6'1", mga 7 flat. Subalit ang nakikita raw talaga nilang sikreto kung bakit tumangkad ng ganito si Bricks. Natutulog po ako kada tanghali. Tapos baka sumaga rin siguro kaya ako tumatangkad. Ako po yung parati na sa likod. Sabi kasi ng teacher namin, hindi daw po ako pwede sa harapan kasi mga classmate ko ba, hindi po makakita. Ang pagtangkad ni Bricks, hindi na raw maawat. Nung nag-graduate po ako ng grade 6, 12 years old, 5'8", 5'9". Siya nga yung parating pinagpipintura sa school kasi siya lang yung matangkad sa eskwelahan nila. Sabay po sila, lumalaki po yung pako sa height ko. Nahihirapan din po ko sa mga damit ko, sa mga sapatos ko. Nahihirapan din po ko sa mga tsinelas ko dahil hindi po magkasya. Kaya naman si Janet, nagpapasadya pa ng sapatos. Pinagawa ko ng June, dumating September. Ewan ko kung magkasya pa. Wala. Secret lang. Ngunit sa kabila ng kanyang height, si Bricks nanliliit. Classmate ko po noon, binubuli nila ako kasi sobra ko pong laki, tinutuyuan po ko na kapre, gunggong, bakulaw. Pero imbes na maapektuhan, kinasangkapan ni Bricks ang kanyang height sa basketball. Di seryoso na ako nung grade 7, bigla nakasa ko nung lumaki tapos sinasabihan ako na maglaro ka, sayang ang height mo. Kaya naman siya ang higante sa basketball. Madalas din po kami nananalo. Hindi po mabutan kasi sobrang puntas ng kamay ko. Minsan pag matapakan ko daw sila, masakit daw. Meron po nakadiscover sa akin. Pinakilala niya po ako sa mga coach ng San Beda tapos kinuha po ako nila. Binigyan po nila ako ng scholarship. Masaya kasi libre na rin lahat. Binigyan po ako ni coach ng sapatos last year. Ngayon, hindi na po magkasya. Kahapon lang, lumipad si Bricks sa kanyang ina dito sa Maynila para patignan siya sa espesyalista. Sa eroplano, kinailangan niyang yumuko. Pagdating sa Maynila, agad siyang pinatignan sa doktor. Kailangan talaga tayong mag-undergo din ng mga series of tests. Hopefully naman kasi once na nagpa-MRI na tayo, sana wala tayong makitang mga tumors, no, like mga adenoma. Pwede kasing mag-trigger ng gigantism, yung pagtangkad ng dire-diretso, nang hindi na napipigil yun. Pero basically, mukhang meron naman talaga siyang hereditary genes. So we can say na mukhang normal naman siya. Samantala, napag-alaman namin na si Bricks merong matayog na pangarap. Gusto ko talaga mag-BBA, magpasok din sa Gilas, Pilipinas. Gusto ko rin talaga na matulungan mga pamilya ko dito. Mahirap po kasi si mama lang din nagtataguyod sa amin.
Naikukumpara ko po ang sarili ko kay John Mar Pardo. Kung magkarap man kami, sa tingin ko, makakascore din po ako sa kanya. Susunod, walang kamalay-malay ang maginoong giant ng Maguindanao na nakatakda na pala niyang makaharap ang 6-time consecutive MVP ng PBA at Gilas Pilipinas Center, si The Kraken, Abay Junmar Fajardo. Ang tapatan ng mga higante sa basketball, susunod na. May ipapakilala kasi kami sa'yo. Kung may manlalaro raw na tinitingala ang 17 anyos at halos 7-footer ng si Bricks, ito'y walang iba kundi si The Kraken, Abay Junmar Fajardo. Naikukumpara ko po ang sarili ko kay John Mar Pardo. Kung magkarap man kami, sa tingin ko, makakascore din po ako sa kanya. Ang litrato ni Bricks sa bakunahan. Nakita ko nga yun, senior yun sa Viber. Kasi sinin sa tangkad. May isaw sa tangkad niya. Katulad ni Bricks, si Junmar, laki rin daw sa hirap. Kailangan talaga sipag, tiyaga at sakripisyo. Focus lang sa goal. Kung gusto niya mag-PBA, hindi ganun kadali yung magiging journey niya. May process yun, like small steps, small steps. Ang buong akala ni Bricks, kakatagpuin siya ng magiging coach niya rito sa Maynila. Ang hindi niya alam, heto, papalapit na sa kanya ang kanyang tinitingala, si Junmar Fajardo. May ipapakilala kasi kami sa'yo. Ang idol ko. Anong masasabi mo? Kasama mo ni Idol mo. Kaya tapos sa basket. Basket. Si Junmar, binigyan din ng regalo si Bricks. Size ano to? 17. Sakto? Ha? Hingin na lang ako contact number tapos mag-order ako sapatos ngayon. Baka darating yun mga 2 weeks kasi yun sa stage. Bakit? Sinilas? Ako na, mo na no. Wala ka na sinilas, sir! Okay raw, tinilyon mo lang ko. Sige, pakitaan mo nga kami ng Wow! Pwede ba? Dapat mag-aral ng mabuti. Hindi naman habang buhay basketball. Sa size mo t-shirt, XXL. Mag-order ko mga t-shirt, jeans. So makita ni ka sa PBA. Bricks, ito bola. O. Ikaw na lang magpabomba ha. Good luck sa'yo ha. First time ko nakita yung kanyang shooting form. May palo through may pitik And that is very important for any players, especially if you're a big man. Masaya kasi yung nakita ko yung idol ko dati, pinapanood ko lang sa TV ngayon. Kita ko na sa personal. Hindi ko may expect na sobrang niya patakalaki. Tula ko sumusuporta sa kanya. Importante sa mundong ito na meron tayong tinitingala para maging inspirasyon sa pag-abot sa ating ambisyon. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.